Ano ang act of lasciviousness? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back to my channel. Today, we are talking something about the act of lasciviousness. So let's first define the word lascivious. Ang lascivious or lasciviousness ay isang ugaling sexual na maituturing na bastos at sumasalungat sa ugaling moral. Sumakatuwid bagay ang lasciviousness ay tumutukoy sa mga ugaling mahahalay. Ngayon ano naman ang act of lasciviousness? Ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, Article 336, Acts of Lasciviousness, defined as any person who shall commit any act of lasciviousness upon other persons of either sex, under any of the circumstances mentioned in the preceding article, shall be punished by prison correctional. Anyways, mga ma'am at sir, itong act of lasciviousness ay any form ng acts na may anyo ng kahalayan o mali siya na tumutukoy sa sexual na kabastusan. According to RPC, there are following circumstances of this act is read under preceding article, which is the Article 335 defining the circumstances of acts of lasciviousness and rape, like of having carnal knowledge of a woman, force and intimidation, when the woman is deprived of reason or otherwise unconscious, and when the woman is under 12 years of age, even though neither of the circumstances mentioned in the two next preceding paragraphs shall be present. Eh sir, paano naman malalaman kung rape ba or act of lasciviousness ang nakomit? Anyways, act of lasciviousness siya if the intentions has lewd desire and doesn't produce rape from the time of execution. To classify the act, we have some elements to consider regarding to the act of lasciviousness. Ano-ano ito? Una, that the offender commits any act of lasciviousness or lewdness. Gaya nga ng sinasabi natin kanina, tulad ng mga kalaswaan or the lewd desire of a person that shows in the situations. Halimbawa, panghihipo sa maselang parte ng katawan ng isang tao. Taglay ang lewd desire or sexual na pagnanasa sa isang tao. Pangalawa, that it is done by using force and intimidation or when the offended party is deprived of reason or otherwise unconscious, or when the offended party is under 12 years of age. Gaya nga ng sabi kanina, kapag naisagawa na ang mga lewd desire or act of lasciviousness sa pamamagitan ng pananakot, pamwemwersa, or ginawa sa panahong walang malay ang biktima, and it's under 12 years of age. So ibig sabihin lang naman dito ay lahat ng mga acts na na-execute sa biktima ay against to their will. Pero kung ang intensyon ng perpetrator ay para manggahasa, ang kasong ito ay pwede mapunta sa kaso ng attempted rape or either a rape exactly if it's consumed to be done. Pangatlo, that the offended party is another person of either sex. Dito naman mga ma'am at sir, pinapaliwanag lang na ang acts of lasciviousness ay pwedeng mangyari sa parehong kasarian. It's either a man or a woman. Pwede mangyari ang acts of lasciviousness. So for example, nangyakap ka or nanghipo ka ng kapwa mo lalaki sa isang public place na may malaswang intensyon or nanghawak ka ng puwet or dibdib ng babae taglay ang malaswang pag-uugali. Pwede pong maging acts of lasciviousness yon. So ano pa ang iba't ibang halimbawa ng acts of lasciviousness? Anyways, pwede naman po maging acts of lasciviousness ang isang behavior na ipinakita ng isang tao kung ito ay nagtataglay ng mga lewd desire or may malaswang intensyon, may mali siya at against sa isang taong ginawa ng mga ito, gaya ng mga nakasaad sa mga nasabing article. Pero kung ang layunin lang naman po ng mga bagay na nabanggit ay para manginis, mangasar, or gulohin or something to annoy the person, ito ay mabibilang lamang sa tinatawag na unjust vexation. Halimbawa, nagnakaw halik ka lang kay crush mo. Pagkatapos, imbes na matuwa ang crush mo, ay nainis siya. O paulit-ulit na pagtawag sa pangalan ng isang tao na may kasamang panlalait at nakapagdulot ito sa isang tao ng tinatawag na substantial emotional distress or pagkabalisa and something like that.
So, ayun po ang pinagkaiba ng unjust vexation sa acts of lasciviousness. Anyways, mga ma'am at sir, I had made a separated video about what is unjust vexation. I may put the link in the description box and at the end of this video so you can watch it if you are interested. Thank you. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video discussion at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. At see you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.